Jubilito TV Official. Okay, so yun. Ngayon sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at ito na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan. So, huwag na natin patagalin to mga kalingap at kabagis. No? For today's reaction video, gawa lang po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito sa naging recent na video upload. Actually, medyo may katagalan na rin. 2-3 days na, parang ganun. Ni Kalingap Edu, na kung saan mga kalingap at kabagis natin ay isa sa mga kanyang scholars ay natanggalan po ng pribilehiyo ika nga. No? Kumbaga parang pansamantala kasi base dito sa video ay suspendido po ng 1 taon itong beneficiaries na ito mga kalingap at kabagis. No? So ito nga po sa mga nakapanood, sa mga sumusuporta kay Kalingap Edu ay alam nyo naman po na talagang yung ibinigay na tulong ni Kalingap Edu dito po kay Tina, tama ba yon mga kalingap at kabagis, no? Ay talagang ika nga ay masasabi natin na tuloy-tuloy, lalong-lalo na po sa kanyang pag-aaral, no? Mga kalingap at kabagis. Pero unfortunately, yung inaasahan mong estudyante na pumapasok sa eskwelahan at ika nga ay ginagawa ang lahat, no, para matapos or mairaos niya yung kursong kinuha, ay magugulat ka na lamang po na hindi na po pala pumapasok. Pero tuloy-tuloy po yung pagtulong, no, ni Kalingap Edu. At nung mabalitaan ni Kalingap Edu, dahil siya po mismo ang nag-double check sa school registrar kung kumusta naman po yung mga subjects na kinuha nitong kanyang scholar, ay doon po tumambad lahat ang katotohanan. Na kung saan mga kalingap at kabagis, base po doon sa registrar ng eskwelahan, ay kumbaga parang taon na po pala, no? Mahigit 1 taon na po palang hindi pumapasok mga kalingap at kabagis. No? Yung inaasahan ni Kalingap Edu na ika ngay mag-second year or second year na supposed to be, second year college, ay hindi na po pala pumapasok. Pero mga kalingap at kabagis, no, this is the most interesting part of this beneficiaries. Kasi hindi po siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Kalingap Edu na siya po ay tumigil na sa pag-aaral. At dito po mga kalingap at kabagis, sa reaction video natin ay ating pong aalamin, no, kung ano po ba talaga ang mga kadahilanan kung bakit itinigil niya at bakit hindi niya sinabi kay Kalingap Edu na hindi na po siya nag-aaral. So, kuwan lang po, no, mga kalingap at kabagis. Bago po natin simulan, ay syempre po, wag po nating i-bash yung bata. Wag po nating i-bash yung beneficiaries ni Kalingap Edu dito. Dahil, syempre, kung si Kalingap Edu ay inuunawa niya, no, yung pinagdadaanan o yung sitwasyon ng kanyang beneficiaries, ay tayong mga viewers din po ay syempre maghinay-hinay din po tayo sa ating sasabihin, no, sa comment section para po maiwasan po yung pong bashing mga kalingap at kabagis, no. Kaya siguro huwag na po natin patagalin to. Without further ado, ayan. Pakinggan po natin yung kadahilanan ni Tina kung bakit po siya tumigil at bakit hindi niya sinabi kay Kalingap Edu na siya po ay hindi na nag-aaral. Ito na po. Itong sponsor. Medyo
pagtampo at may konti silang alaman dahil tungkol sa iyo at Bago natin ipagpatuloy mga Kalingap at Kabagis, no? Napag-alaman pala ni Kalingap Edu itong sitwasyon ni Tina sa sponsor pa mismo, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Na sabi nga daw po ng sponsor ay ito nga daw pong si Tina ay hindi na po nag-aaral. Kaya hindi naman po ika nga ay padalos-dalos ng desisyon si Kalingap Edu na direktang sinabi yung pagkakataon na yon na sinabihan ng sponsor, pero nag-cross-check siya. Pumunta siya sa eskwelahan nitong si Tina, no? At doon niya nga po nalaman na tama po yung sinasabi ng sponsor na tumigil na po or matagal na pong tumigil itong kanyang beneficiary na ito, mga Kalingap at Kabagis, no? Kaya pumunta po sila dito sa bahay nila para sabihin na natin ikompronta or alamin kung ano po talaga yung dahilan ng kanyang pagtigil sa pag-aaral. Sige, pagpatuloy natin. yun, medyo yun nga, ganun sa pagtatampo medyo hindi na sila parang hindi na sila willing tumulong ano. So dito, sinasabi ni Kalingap Edu, mga Kalingap at Kabagis, na maraming sponsor ang nagkaroon ng pagtatampo dito po sa beneficiaries na ito. At kumbaga parang sabi nga po ni Kalingap Edu ay hindi na po sila willing na tumulong para sa scholarship at para nga sana sa planong pag-aaral ni Tina, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Tama ba, Tina? Correct me na lang po, no, sa comment section. Pero si Tina po ito. Ayan. May nakapagsumbong sa akin itong nakaraan pagkatapos natin may upload yung video na nakaraan. Kinanap natin yung grades may isang sponsor na nagsabi sa akin na hindi daw totoo yung grades mo. And the true Dali estimate lang po, report may ads. Dali lang po, may ads. Oh, dalawa yung ads. Dali lang po. Okay, patuloy natin. Yun nga, at sabi sa akin ay hindi ka na nag-aaral. Yun. 2.29. Pinipirma ko rin yun. Nung nagpunta ako sa registrar, nakita ko daw ang mga grades niya. Grades niya, na early nila, generally, ikaw. Kasi yun nga, sabi niya, gusto ko maging fair sa lahat. Kasi ayoko naman maniwala basta-basta sa mga sponsor na kung basta magsalita yan. Kasi syempre ako, may tiwala ako sa inyo bilang mga tinutulungan niyo. Mas kayo ang pinagtitiwalaan ko kaysa sa ibang tao. Kaya ako mismo ang sigurado. Yun nga, nung nakita ko sa registrar, first year pa lang, hindi mo na pala tinuloy. Sabi ko nga parati, gusto ko mag-sugar. Kasi hindi ko pa talaga kaya, kaya ko talaga. At medyo yun nga, medyo nakakalungkot dahil parang na ano, parang medyo, yun nga, parang paglaro. Parang gano'n ang feel ko So base po sa sinabi ng beneficiaries ni Kalingap Edu ay parang nahirapan siya doon sa kurso.
Kaya sa mga grades, ang lumabas is either incomplete or talagang ika nga ay mga bagsak, no? Yung kanyang mga subject na kinuha, mga Kalingap at Kabagis, no? At sabi nga ni Kalingap Edo dito ay parang feeling niya nga po ay parang napaglaruan siya. Which is, kung tutusin, mga Kalingap at Kabagis, no? Real talk lang po. Nalin lang. And at the same time, tama yung sinabi ni Kalingap Edo na talagang napaglaruan siya dito. Kasi, di ba, ginugol niya yung time, yung financial at yung tulong ng mga ibang sponsor na nagtiwalang mag-aaral itong kanyang beneficiaries na ito. Pero yun nga po, no, ay sa kadahilan ng hindi nga daw po kaya, no, hindi po kaya nung beneficiaries ni Kalingap Edo yung kurso sigurong yun, kaya hindi niya natinuloy. Pero ang tanong dito, mga Kalingap at Kabagis, no, bakit hindi siya naging open kay Kalingap Edo na sabihin sa kanya na hindi niya kaya yung kursong yun, di ba? Kung gusto niya mag-shift ng kurso, siguro mas open up siya kay Kalingap Edo na sabihin yung mga ganong bagay-bagay para at least hindi sayang yung hindi sayang yung pera, di ba? Na ginugol para may siya, may survive siya sa kursong yun. Patuloy natin. Nakapag bilang tumutulong na yun, malaman ko na gano'n. Bakit di ka nagsabi sa akin kung Nano po ako yun, nahihiya po ako. Totally, first year pa lang, may ano ka, baragsak ang Hindi naman sa ano pero yung iba kasi talaga di ko kaya ayoko din sana naman talaga sana sinusunod ko kasi nahihiya baga ako at pag tinutulungan baga. Gusto ko din sana mag-ano ko at nahihiya baga ako. Di ko talaga po yung kaya. Sabi ko gusto ko mag-ship na lang. Gugustuhin ko na nakita lang mo sa po yung lahat na grades mo ng first year. yung first year lang po may grade siya kasi itong nakarang taon. Kung mag-second sem at itong first year, wala siyang grades at di po siya nag-enroll. Maglaga po kaya. Kaya yung mga binibigay na lang ni Kuya, binibigay ko na lang baga sa mama. Siyempre nakakaya din ako gastusin ko na mga. Tsaka, sabi ko nakakaya kasi tinutulungan lang nila. Hindi sana nagsabi ka. Nahihiya nga ako. Okay, so base dito sa sinabi, kaya hindi nasabi kay Kalingap Edo, pati sa mismong nanay ay nagulat nga rin po dito sa revelasyon na kanyang nalaman ay nahihiya daw po siya. Both kay Kalingap Edo at siguro po dun sa nanay na hindi po talaga sinasabi kung ano talaga yung estado niya sa kanyang pag-aaral. Which is, kung ako pong tatanungin ninyo, mga Kalingap at Kabagis, no, ay maling-mali po yun. Di ba? Kung alam mong hindi mo kaya yung pong kinuha mong kurso, eh syempre ikaw yung nag-aaral dyan, ikaw yung nakakaalam kung kakayanin mo o hindi, di ba? Hindi naman po pwedeng yung nagpapaaral sa'yo ang magdidikta. Halimbawa, for example, kay Kalingap Edo, di ba? Hindi naman po pwedeng diktahan ni Kalingap Edo itong beneficiaries niya na, ito, ganito ang kunin mong kurso. Di ba? Kung hindi nga kaya, no, mga Kalingap at Kabagis, no? Di bali nang kumuha ka ng simpleng kurso pero yung may raraos mo or talagang ika nga ay makakapag-focus ka yung kaya mo, di ba? Mas maganda pa yon. Kahit siguro sabihin na natin hindi siya bachelor degree, di ba? Kahit kumuha na lang po siya ng yung tinatawag po nating TESDA. Pero ngayon, mga Kalingap at Kabagis, K-12 na tayo ngayon eh. Hindi na po natin alam yung, di ba, yung sistema ng ngayon. Pagkatapos ng senior high, yun. Pagkatapos ng senior high, di ba, ikinuha niya na lang po sana ng skilled or vocational na kurso. Baka malamang sa malamang, natapos niya po sana. No, mga Kalingap at Kabagis, no? Ang nakakalungkot dito, mga Kalingap at Kabagis, no? Sa side ni Kalingap Edo, and at the same time, doon po sa side ng magulang ay, di ba, akala nila ay okay dito sa beneficiaries yung kinuhang kurso. Na syempre, panatag ang loob mo ng akala mo ay nag-aaral, no? At kasi hindi siya hindi siya noticeable kasi, di ba, pag magbibigay si Kalingap Edo ng pang tuition or ng allowances ay tinatanggap naman.
Pero base po dito sa kanyang beneficiaries, mga kalingap at kabagis, yung pong inaabot ni Kalingap Edo sa kanya ay ibinibigay niya kay nanay niya. No? So, hindi ba nagtaka si nanay kung bakit nagkakaroon ng extrang allowances yung anak niya? In despite of, alam naman niya rin po na nag-aaral yung kanyang anak na kailangan niya rin yung allowances na yon. No? Mga kalingap at kabagis, no? Well, anyhow, para po sa full video, no, ay pasyalan nyo na lang po sa channel ni Kalingap Edo, mga kalingap at kabagis, no. Ang opinion ko dito, mga kalingap at kabagis, no. Kung ikaw na estudyante na kumuha ng kurso at sa unang semester pa lamang ay naramdaman mo na hindi mo kakayanin yung kursong yon, ay ikaw ang may rights na magsabi, no? Hindi naman po pwede nating sabihin kasi tinutulungan na lang ako tapos mag-ship pa ako ng kurso or ayaw ko yung kursong kinuha ko. 'Di ba? Marami pong estudyante, mga kalingap at kabagis, na sabihin na nating nag-ship po sila ng kurso sa unang semester ng unang taon kasi po hindi nila kaya. Yun po yung katotohanan doon. Sa bigat ng mga subjects, sa dami ng mga units, mahihirapan sila. Kaya nga po, yan yung sa mga estudyante, yung mga undecided or yung mga sinasabi natin talaga nung sila po ay nasa senior high school na undecided sila kung ano yung kursong kukunin nila. Tapos, siguro by chance or yung ika nga ay sumunod sa hype ng mga kaklase na kinuhang kurso, ay yun din po yung kukunin nilang kurso. Pero eventually, nalaman nila nung nandun na po sila sa kursong yon ay mahirap pala or hindi nila kaya. So, that will be the time, no? Mga kalingap at kabagis, no? Na magsabi ka kay Kalingap Edo, na Kalingap Edo, hindi ko kaya tong kursong ito, baka naman or kung pupwede, na mag-ship ako, no? Ng mas kaya kong kurso na ika nga mga kalingap at kabagis ay kaya kong tapusin. No? Mga kalingap at kabagis, no? Kaysa naman yung hindi ka magsasabi tapos malalaman later on na hindi ka na pala pumapasok o hindi mo na tinake yung kursong kinuha mo. Mas masakit sa side ng tumulong yon, and at the same time sa side ng magulang, mga kalingap at kabagis, no? Kasi buong akala mo nag-aaral with a span of 2 to 3 years magtatapos na. Buti nga po naagapan unang taon pa lamang po. Paano po yan, mga kalingap at kabagis, kung nagtuloy-tuloy ng 4 na taon? Tapos doon po sa expected mong taon nag-graduate siya, ay akala mo ikaw ay ika nga'y kasamang magmamarcha sa stage, no, para kumuha ng diploma, sa bandang huli malalaman mo hindi pala nag-aaral. Mas masakit yon, mga kalingap at kabagis, no? Kaya, na rin po siguro, kahit ganun po yung nangyari, is blessing in disguise na rin po yung information na nakuha ni Kalingap Edo doon po sa sponsor na nabalitaan nga po na hindi na po nag-aaral itong beneficiaries ni Kalingap Edo. So, maaga pa lang, di ba, natuldukan na. At nangako naman itong beneficiaries ni Kalingap Edo, kay Kalingap Edo na siguro magtatrabaho daw po muna siya, mga kalingap at kabagis, no? Pero tandaan po natin, no, mga kalingap at kabagis, no, minsan ang mga estudyante na naka-experience na, lalong-lalo na yung ika nga'y wala kang drive sa pangarap mo or sa gusto mong matapos na kurso. Once na nakapagtrabaho na po yan, mga kalingap at kabagis, at nakahawak na po ng sahod yan, ay malaki po ang chances na hindi na po mag-aaral. No? Kasi na-experience niya ng kumita 'di ba? Kumbaga may da-divert na yung kanyang attention sa pagtatrabaho at mawawala na po yung ambisyon niya na makakuha po ng degree or ng ika nga ay titulo, no, sa pag-aaral. Kung ano man yung gusto niyang tapusin, mga kalingap at kabagis, no. Both masakit kay Kalingap Edo sa mga sponsors at kay nanay yung ginawa po nung anak.
Pero wala na po tayong magagawa dyan, mga kalingap at kabagis. No? Nandyan na yan. At ito'y sana'y magsilbing lesson din. Hindi lamang sa ikangay sa tumutulong and at the same time sa magulang din po. Huwag po tayong pakampante na ika nga ay ipagkakatiwala natin lahat sa ating anak na kesyo nasa tamang edad na ay tiwalang-tiwala tayo na hindi natin bibisitahin or hindi natin kukumustahin yung kanilang pag-aaral. Kasi dito pa nalaman ni Kalingap Edu sa school registrar na hindi na nga po nagpapapasok ito pong kanyang beneficiaries. Di ba? So mandato din po para sa akin po ng magulang na kumustahin at i-follow up kung talaga nga pong yung anak ay nagpupursige doon sa kinuhang kurso, pumapasok ba, i-encourage natin, no, mga kalingap at kabagis, na asa ng report cards, na ano yung mga grades, no, mga kalingap at kabagis, no, i-monitor natin, mga kalingap at kabagis, at hindi naman po siguro kakain ng malaking oras bilang isang magulang na i-check yung welfare ng ating anak and at the same time ay kung talaga nag-aaral po ba o hindi. Baka hindi po natin alam, mga kalingap at kabagis, baka napapabarkada na. No? So, yun lang po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis, and mag-comment na lamang po kayo, no, sa ating comment section kung ano naman po ang inyong opinion dito sa nangyari po sa scholar ni Kalingap Edu, no, na yun pala'y mahigit sa taon na pong no, hindi ikangay pumapasok pero tumatanggap pa rin po ng allowances, pang tuition, parang ganon, mga kalingap at kabagis, dito po kay Kalingap Edu. Sinuspinde ng 1 taon, no? For your information, mga kalingap at kabagis, nasuspinde ng 1 taon ito pong beneficiaries na to, which is lumalabas na hindi naman po sinasara totally ni Kalingap Edu ang kanyang pintuan ng pagtulong dito sa batang ito. Kumbaga binibigyan lang siya ng hard time, ika nga. Para sa akin po hard time po ito. To learn lessons sa buhay, mga kalingap at kabagis. No? Kasi every action may consequences po yan. At ito po yung consequences na gustong mangyari po ni Kalingap Edu sa kanyang beneficiaries. You done mistake, di ba? Kailangan tanggapin mo at kung ano man yung ikangay parusa or punishment dahil sa pagkakamaling nagawa mo, dapat mong tanggapin, mga kalingap at kabagis. No? So, yun lang po ang ating reaction video for today. And once again, sa mga hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan po, subscribe nyo na po. Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis, paki-like and share na rin po. So, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Coos at ng Team Bios. As always, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!